10 taon ng pagtitiwala, tinumbasan ng 10,000 kasinungalingan. Habang nagluluto si Andrea ng paboritong ulam ng asawa, si Marco ay niluluto na pala ang kanyang pagkabaliw sa kama ng iba. "Wala kang silbi, Andrea!" Sigaw ng biyanan sa gitna ng karangyaan. Pero ang reynang itinuring nilang biktima ay handa nang bumangon mula sa sariling abo. Kaya mo bang saksihan ang pagbawi sa dangal? O hahayaan mo silang ituring kang basura? Ayoko na sa kanya, ma. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha ni Andrea. Pakiramdam ko, nasasakal ako sa bawat sentimo na ibinibigay niya sa akin. Ang malamig na boses ni Marco ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Andrea. Nakatayo siya sa labas ng kanilang silid, hawak ang isang tray ng bagong luto na beef caldereta, ang paboritong ulam ng kanyang asawa. Ngayong gabi, ang kanilang ika-10 anibersaryo, at plano sana niyang i-surprise si Marco ng isang mamahaling relo at ang balitang inaprubahan na ang bagong expansion ng kanilang kumpanya. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang katotohanang mas mapait pa sa abdo. "Konting tiis na lang, anak," sagot ni Doña Imelda, ang biyanan na itinuring ni Andrea na parang tunay na ina. Kapag naayos na ang mga papeles para ideklara siyang psychologically incapacitated, mawawalan na siya ng karapatan sa lahat ng ari-arian. Magiging sa atin ng kumpanya, ang mansyong ito, at lahat ng perang pinaghirapan niya. Hayaan mo munang isipin ng babaeng iyan na mahal mo siya habang dahan-dahan nating nilalason ang isipan ng lahat na nababaliw na siya. Narinig ni Andrea ang mahinang halakhak ng isang babae. Si Bella, ang kanyang matalik na kaibigan at assistant sa opisina. "You're so genius, Tita Imelda." Poor Andrea. She's busy building an empire, not knowing her king is already sharing a bed with me in her own room. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Andrea. Ang tray na hawak niya ay dahan-dahang nangatal sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang init ng sarsa na tumalsik sa kanyang mamahaling seda na damit ng bahagyang tumagilid ang mangkok, ngunit wala siyang nararamdamang paso sa balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkadurog ng kanyang puso sa loob ng kanyang tadyang. Ang bawat tibok nito ay parang isang martilyo na bumabasag sa kanyang pagkatao. Ang lalamunan ni Andrea ay nanuyo, naging kasing gasgas ng buhangin. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sipain ang pinto at ipamukha sa kanila ang lahat ng sakripisyong ginawa niya. Siya ang bumuhay sa pamilyang ito. Siya ang nagbayad ng lahat ng utang ni Marco. Siya ang nagpagamot kay Doña Imelda nung muntik na itong mamatay sa sakit sa puso. Lahat ng luho, lahat ng kinang ng kanilang buhay ay galing sa kanyang pawis at puyat. Ngunit nanatili siyang estatwa sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mga paa ay tila naging semento, nakabaon sa malamig na sahig ng bahay na siya rin ang nagpatayo. Ang bawat hininga niya ay naging mababaw, parang may nakadagan na malaking bato sa kanyang dibdib na pumipigil sa hangin na dumaloy. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Mabilis na sinundan ng isa pa, hanggang sa maging isang tahimik na ilog ng pait. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto at nakita ang kanyang asawa na nakayakap kay Bella sa ibabaw ng kanilang kama. Ang kama kung saan sila nangako ng katapatan 10 taon na ang nakalilipas. Nakita rin niya si Doña Imelda na nakaupo sa gilid, hawak ang isang rosaryo habang nakangiti ng mapanira. Ang imahe ng pagiging relihiyosa ng matanda ay naging isang madilim na biro sa paningin ni Andrea. Dahan-dahan, nang hindi gumagawa ng anumang ingay, ay ibinaba ni Andrea ang tray sa sahig. Ang tunay na sakit ay hindi palaging naglalabas ng malakas na tunog. Minsan, ito ay parang isang malalim na sugat na hindi dumadaloy ang dugo, ngunit unti-unting nagnanaknak sa loob. Humakbang siya paatras, palayo sa silid na naging saksi ng kanyang kamangmangan.
Habang naglalakad siya sa madilim na sala, ang mga litrato ng kanilang kasal na nakasabit sa dingding ay tila mga multong nagtatawanan sa kanya. Ang bawat ngiti ni Marco sa mga larawang iyon ay naging isang matalas na paalala ng kanyang katangahan. Gaano katagal na ba siyang niloloko sa ilalim ng sarili niyang bubong? Gaano karaming gabi niya ipinagdasal ang kalusugan ng mga taong nagpaplano na pala ng kanyang libing? Lumabas siya ng mansyon at tumayo sa ilalim ng ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang kalagayan. Ang lamig ng tubig ay hindi sapat upang palamigin ang apoy ng pagtataksil na ngayon ay nagsisimulang mag-alab sa kanyang kaluluwa. Ang Andrea na pumasok sa bahay na yon kanina, ang mapagmahal na asawa at matapat na manugang ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang babaeng ninakawan ng lahat, maliban sa kanyang talino at dangal. Tumingala siya sa madilim na langit, hinahayaan ng ulan na hugasan ang kanyang mga luha. Ang bawat patak ay tila isang sumpa na ibinubulong niya sa hangin. Kung iniisip nila na madali siyang itatapon na parang basurang walang silbi, nagkakamali sila. Hindi siya nabaliw sa pag-ibig. Sa halip, ang pag-ibig na yon ang naging mitya ng kanyang muling pagkabuhay. Bakit ba kailangang sa gitna ng pinakamalalim na pagtitiwala, doon pa matatagpuan ang pinakamatalim na patalim? Sapat na ba ang 10 taon ng paglilingkod para bayaran ang kasalanang hindi naman niya ginawa? O sadyang ang kabutihan ng puso ay isang malaking pagkakamali sa mundong puno ng mga lobong nagpapanggap na tupa? Tumalikod si Andrea sa mansyon, hindi upang tumakas, kundi upang maghanda. Ang bawat hakbang niya palayo ay hindi tanda ng pagsuko, kundi simula ng isang tahimik na giyera. Isang katanungan ang naiwan na nakabitin sa hangin, kasabay ng tunog ng kulog sa kalayuan. Hanggang saan kayang magtiis ng isang pusong minahal mo ng buo, bago ito maging isang kuta na hindi mo na kailanman muling mapapasok? Kinabukasan, ang sinag ng araw na pumasok sa bintana ng mansyon ay tila isang mabagsik na liwanag na naglalantad sa bawat dumi na pilit itinago sa dilim. Hindi natulog si Andrea. Nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama, pinagmamasdan ng kawalan hanggang sa mag-umpisang magising ang bahay. Alam niyang kailangan niyang magsuot ng maskara, ang pinakamatibay at pinakamakinis na maskara na kailanman ay isinuot niya sa buong buhay niya bilang isang negosyante. Sa kusina, ang amoy ng bagong sangag na kanin at piniritong tuyo ay dapat sanang nagbibigay ng init sa kanyang puso. Ngunit ngayon, ang bawat samyo ay tila nakakasulasok na amoy ng pagkabulok. Inayos ni Andrea ang mga plato sa hapagkainan ng may katumpakan. Bawat kutsara at tinidor ay nakahanay ng perpekto, habang ang kanyang loob ay tila isang naglalagablab na impyerno. Magandang umaga, Andrea. Bati ni Doña Imelda habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Suot ang kanyang puting bestida na tila sumisimbolo sa kalinisan ng budhi. Isang malaking kasinungalingan. Ang aga mo namang naghanda. Sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka muna dahil nitong mga nakaraang araw ay tila nagiging malilimutin ka na. Ngumiti si Andrea, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto ko lang pong masigurado na maayos ang lahat bago ako pumasok sa opisina, ma. Lumabas din si Marco mula sa silid, nag-aayos ng kanyang mamahaling relo, ang relong binili ni Andrea para sa kanya nung nakaraang buwan. Baby, tama si Mama. You look pale. Baka kailangan mo nang dagdagan ang ininom mong vitamins. Yung binigay ni Mama sa'yo kagabi. Uminom ka ba? Tiningnan ni Andrea si Marco. Ang mukhang dati ay tinitingnan niya ng may pagsamba, ngayon ay tila isang nakakatakot na estranghero. Inumin ko mamaya, Marco. Busog pa ako sa pagmamahal ninyong dalawa. Isang mabilis na sulyap ang nagpalitan sa mag-ina. Isang palitan ng tingin na puno ng kahulugan na akala nila ay hindi napapansin ni Andrea. Umupo sila sa hapag at nagsimulang kumain.
Ang bawat tunog ng kutsara na tumatama sa porselana ay tila isang pintig ng orasan na bumibilang sa nalalabi nilang oras sa loob ng mansyong yon. Nga pala Andrea, panimula ni Doña Imelda habang naglalagay ng asukal sa kanyang kape. Napansin ko na parang masyadong marami ang trabaho mo sa kumpanya. Bakit hindi mo hayaan si Marco ang humawak ng mga pirma sa bangko? Para naman mabawasan ang stress mo at hindi ka na lalong maging, alam mo na, nalilito. Stress? O baka naman gusto ninyong ako na ang tuluyang mawala sa katinuan para makuha ninyo ang lahat? Ang tanong na gustong isigaw ni Andrea, ngunit pinigil niya ang kanyang dila hanggang sa ito ay maging manhid. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang pitsel ng tubig at sinalinan ang baso ni Imelda. Pag-iisipan ko po, Ma. Alam ninyo namang lahat ng ginagawa ko ay para sa kinabukasan ng pamilyang ito. Tumayo si Marco at lumapit sa likuran ni Andrea. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa. Isang kilos na dati ay nagpapakilig kay Andrea, ngunit ngayon ay nagpapatayo ng kanyang balahibo sa pandiri. Nararamdaman niya ang init ng palad ni Marco, ang parehong palad na humahaplos kay Bella kagabi. We just want what's best for you, baby. Ayaw naming lumala ang kondisyon mo. Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Ito ang sining ng gaslighting. Ang dahan-dahang pagpapaduda sa isang tao sa sarili niyang realidad. At si Marco at Imelda ay mga eksperto rito. Gusto nilang maniwala si Andrea na siya ay may sakit, na siya ay nawawala sa sarili para mas madali nilang maipatupad ang kanilang maitim na balak. Humarap si Andrea kay Marco at inayos ang kurbata nito. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw sa tela, tila hinahaplos ang leeg ng asawa. Salamat Marco, napakaswerte ko sa inyo ni Mama. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo sa tabi ko. Sa sandaling iyon, ang damdamin ni Andrea ay parang isang matigas na bakal na isinasalang sa apoy. Masakit, ngunit ito ay lalong tumitibay. Ang bawat salita ng pagsisinungaling na lumalabas sa kanyang bibig ay isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Biglang tumunog ang cellphone ni Marco na nasa ibabaw ng mesa. Nakita ni Andrea ang pangalan ng tumatawag. Isang numero lamang, walang pangalan. Ngunit alam niya kung sino iyon. Si Bella. Nagbago ang ekspresyon ni Marco. Mabilis niyang kinuha ang telepono at tumayo. Work call. Kailangan ko lang sagutin ito sa labas. Naiwan si Andrea at Imelda sa hapag. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang makapal na pader na puno ng mga lihim. Pinagmamasdan ni Andrea ang kanyang biyenan na sarap sa pagkain, tila walang anumang bigat sa konsensya sa pagpaplano ng pagkasira ng buhay ng taong nagpapakain sa kanya. Andrea, uminom ka na ng gamot mo. Ngayon na. Utos ni Imelda. Ang kanyang boses ay hindi na kasing tamis ng kanina. Inilapag niya ang isang maliit na puting tableta sa harap ni Andrea. Tinitigan ni Andrea ang tableta. Alam niyang hindi ito bitamina. Alam niyang ito ang dahan-dahang papatay sa kanyang diwa. Kinuha niya ang tableta at inilapit sa kanyang bibig. Habang ang mga mata ni Imelda ay nakatitig ng mabuti, naghihintay na malunok niya ang lason. Ngunit bago pa man madampi ang gamot sa kanyang dila, mabilis na pumasok si Marco mula sa pinto ng hardin. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga kamay ay nanginginig, habang hawak ang cellphone. Andrea, nautal na sabi ni Marco. Tumawag ang manager ng bangko. Ang joint accounts natin at pati ang corporate account. Tumingin si Andrea kay Marco. Ang kanyang mukha ay nanatiling inosente at puno ng pagkalito. Bakit Marco? Anong nangyari sa pera natin? Hindi ko ma-access. Halos pasigaw na, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Sabi ng bangko, may naghain daw ng temporary freeze dahil sa hinala ng fraud at maling paggamit ng pondo. Andrea, anong ginawa mo?
Dahan-dahang ibinaba ni Andrea ang tableta sa mesa. Isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi pa nakikita ni Marco sa loob ng 10 taon. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi. Tila ang hangin ay tumigil sa pagdaloy. "Bakit mo ako tinatanong, Marco?" Mahinang sagot ni Andrea. Ang kanyang boses ay kasing talas ng isang labaha. "Hindi ba't sabi ninyo ni Mama ay nalilito na ako at hindi ko na alam ang ginagawa ko? Paano naman makakagawa ng ganoon ang isang babaeng nababaliw na?" Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay ang unang pagkakataon na ipinakita ni Andrea ang kanyang pangil, habang si Marco ay unti-unting napagtatanto na ang biktima na akala nila ay madali nilang matatapos ay siya palang may hawak ng mitya ng kanilang pagsabog. Pagkatapos ng tensyon sa hapagkainan, hindi na hinintay ni Andrea ang susunod na sasabihin ni Marco. Iniwan niya ang mag-ina na nakatulala sa harap ng kanilang mga basong walang laman, tila mga rebulto ng kasakiman na unti-unting dinudurog ng takot. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho palayo. Hindi patungo sa kanyang opisina, kundi sa isang lugar na tanging ang kanyang puso lamang ang nakakaalam ng daan. Ang lumang bahay ng kanyang mga magulang sa labas ng lungsod. Habang tumatakbo ang sasakyan, ang mga gulong na humahagip sa aspalto ay lumilikha ng isang mahabang buntong hininga na tila nakikiramay sa kanyang bigat na nararamdaman. Ang mga puno sa gilid ng daan ay mabilis na dumadaan, parang mga alaala ng nakaraan na pilit niyang hinahabol ngunit hindi na maibalik. Pagdating niya sa harap ng lumang gate na gawa sa bakal at may mga gapos ng baging, naramdaman ni Andrea ang isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya ng mansyon ni Marco. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay isang mahaba at paos na huni ng kahoy, tila bumabati sa kanyang pagbabalik. Doon, sa gitna ng sala na amoy sampagwita at lumang mga libro, ay nakita niya si Nanay Rosa. Ang matanda ay abala sa pagpupunas ng mga kwadro ng larawan. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. "Anak, Andrea." Ang boses ni Nanay Rosa ay basag, puno ng gulat at pananabik. Mabilis nitong ibinaba ang basahan at lumapit sa kanya. Hindi nakapagsalita si Andrea. Ang lahat ng tatag na ipinakita niya kaninang umaga ay tila natunaw na parang yelo sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Humakbang siya patungo sa matanda at doon, sa mga bisig na nag-alaga sa kanya noong siya ay bata pa, ay ibinuhos niya ang lahat ng pait na kanina pa sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang bawat patak ng luha ay tila isang dalisay na panalangin para sa katarungan. "Tahan na, anak. Tahan na." Bulong ni Nanay Rosa habang hinahaplos ang buhok ni Andrea. Alam ko ang lahat. Hindi ako naging mapanatag simula noong huling bumisita ka rito kasama ang asawa mo." Dinala siya ni Nanay Rosa sa kusina at ipinagtimpla ng mainit na tsa. Ang bawat galaw ng matanda ay may kasamang katahimikan na tila gamot sa naglalayab na isipan ni Andrea. Inilabas ni Nanay Rosa ang isang maliit na lalagyan mula sa bulsa ng kanyang tapis. Sa loob nito ay may ilang piraso ng puting tableta. Ang parehong tabletang pilit na ipinapainom ni Doña Imelda kay Andrea. "Nakita ko ang mga ito sa basura noong nakaraang linggo nang bumisita ako sa mansyon ninyo para maghatid ng kakanin." Ang seryosong pahayag ni Nanay Rosa. "Hindi ako naniwala na bitamina lang iyan. Ipinasuri ko ito sa kakilala kong butika sa palengke. Andrea, anak, pampatulog ito na ginagamit para sa mga taong may malalang sakit sa isip. Kapag nasobrahan, maaari kang magkaroon ng halusinasyon. Gusto nilang mawala ka sa sarili mo." Naramdaman ni Andrea ang isang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likuran. Ang katotohanan ay mas malupit pa sa kanyang inaasahan. Hindi lamang nila gustong kunin ang kanyang pera,
Gusto nilang nakawin ang mismong pagkatao niya. Bakit Nanay Rosa? Bakit kailangang humantong sa ganito? Tanong ni Andrea, ang kanyang boses ay puno ng pait. Lahat ay ibinigay ko sa kanila. Ang lahat ng pagmamahal na meron ako, itinanim ko sa lupang puno ng lason. Hinawakan ni Nanay Rosa ang kanyang mga kamay. Ang bawat daliri nito ay tila nagbibigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Dahil ang mga taong walang sariling liwanag, anak, ay laging pilit na pinapatay ang ilaw ng iba. Ngunit tandaan mo, ikaw ang anak ni Don Alfonso. Ang dugo mo ay dugo ng isang taong hinding-hindi sumuko sa hamon ng buhay, isang saglit na katahimikan ang namayani. Tila ang mismong bahay ay nakikinig sa kanilang usapan. Tumingin si Nanay Rosa sa itaas, sa direksyon ng lumang vault ng ama ni Andrea na nakatago sa silid-aklatan. May isa pa akong dapat sabihin sa'yo. Pagpapatuloy ni Nanay Rosa, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong. Noong mga huling araw ng iyong ama, madalas siyang kausap ni Imelda. Noong una ay akala ko ay dahil sa pagkakaibigan ng inyong mga pamilya. Pero isang gabi, narinig ko silang nagtatalo tungkol sa isang kasunduan, tungkol sa mga lupain na ngayon ay kinatatayuan ng kumpanya mo. May lihim si Imelda, Andrea, isang lihim na nakatago sa loob ng maraming taon. Ang mga salitang iyon ay tila isang susi na nagbukas ng isang bagong pintuan ng kuryosidad sa isipan ni Andrea. Napatayo siya at dahan-dahang lumakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang hardin na dati ay puno ng kulay, ngunit ngayon ay tuyot na. Kung may lihim si Mama Imelda, hahanapin ko yon. Ang matigas na deklara ni Andrea. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa dangal ng aking ama. Bago siya umalis sa lumang bahay, iniabot ni Nanay Rosa ang isang lumang sobre. Dinala ko ito mula sa mansyon ninyo. Noong huling linis ko, nakita ko ito sa ilalim ng carpet sa opisina ni Marco. Akala ko ay basura lang, pero nang mabasa ko ang mga numero, kinabahan ako. Binuksan ni Andrea ang sobre habang nasa loob na siya ng kanyang sasakyan. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga bank transfer records, mga transaksyon na hindi dumaan sa kanyang kaalaman. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang halaga. Milyon-milyong piso ang dahan-dahang inililipat ni Marco sa isang dummy account sa loob ng 3 taon. Ngunit ang mas nagpagulat sa kanya ay ang huling transaksyon na nakaplano para sa susunod na linggo, isang malaking halahalaga na sapat upang ideklara ang kumpanya na bankrupt, habang ang pera ay ligtas na nakatago sa pangalan ni Bella. Ang galit na nararamdaman ni Andrea ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Hawak niya ang ebidensya ng kanilang kataksilan. Ang bawat numero sa papel na yon ay tila mga pako na itatarak niya sa kabaong ng ambisyon ni Marco. Habang papaalis siya sa lumang bahay, nakita niya sa rearview mirror ang anino ni Nanay Rosa na nakatayo sa pinto. Tila isang anghel na nagbabantay sa kanyang pagbabalik sa giyera. Ngunit ang misteryo ng kanyang ama at ang koneksyon nito kay Doña Imelda ay nananatiling isang tinik sa kanyang isipan. Ano ang kinalaman ni Imelda sa pagkamatay ng kanyang ama? At gaano kalalim ang pagkabaon ng mga kasinungalingan sa ilalim ng pundasyon ng kumpanyang akala niya ay sa kanya lamang. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang mahulog sa kanyang windshield ay tila isang babala. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Sa katunayan, kasisimula pa lamang nito. Pagbalik ni Andrea sa mansyon ng hapong iyon, sinalubong siya ng isang tanawing tila ba walang bahid ng anumang kasalanan. Ang hardin ay maayos na nalilisan. Ang mga bulaklak ay tila nakangiti sa ilalim ng papalubog na araw. At ang loob ng bahay ay puno ng ingay ng paghahanda. Ngunit para kay Andrea, ang bawat sulok ng mansyong yon ay tila isang entablado kung saan ang bawat aktor ay naghihintay na lamang ng kumpas para magsimula ang kanilang mapanirang palabas. Andrea, anak, mabuti at narito ka na. Bungad ni Doña Imelda
Suot ang kanyang pinakaagarang ngiti na tila isang maskara ng kabutihan. Nagpasya si Marco na magkaroon tayo ng maliit na dinner party ngayong gabi. Isang pasasalamat para sa tagumpay ng inyong kumpanya at para na rin maipakilala ang isang malayong pinsan na kadarating lang mula sa probinsya. Alam ni Andrea ang ibig sabihin nito. Nararamdaman niya ang malamig na haplos ng kaba sa kanyang dibdib, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Pinsan po, ma? Ngayon ko lang yata narinig na may pinsan si Marco na bibisita. Si Bella, Andrea, ang anak ng aking namayapang pinsan, sagot ni Imelda habang inaayos ang mga bulaklak sa florera. Tutulungan niya tayo sa ilang mga gawaing bahay habang hindi ka pagaanong mabuti ang pakiramdam. Ang pangalang iyon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Andrea. Bella, ang assistant na pinagkatiwalaan niya sa opisina, ang babaeng nakita niyang kayakap ng kanyang asawa sa sarili nilang kama, ay ipakikilala ngayon bilang isang kamag-anak. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan, ngunit dahan-dahan lamang siyang tumango. Nang sumapit ang hapunan, ang silid kainan ay napuno ng boses ni Marco at ng malakas na tawanan ni Bella. Nakaupo si Bella sa tapat ni Andrea, suot ang isang mamahaling bestida na alam ni Andrea na galing sa pera ng kumpanya. Ang bawat kilos ni Bella ay puno ng pagyayabang. Tila ba siya na ang bagong reyna ng tahanang iyon? Napakasarap naman nitong niluto ninyo, Tita Imelda, sabi ni Bella habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Andrea. Sana ay matutunan ko rin ang ganitong kasarap na pagluluto para naman may pakinabang ako rito sa bahay. Huwag kang mag-alala, Bella, sabat ni Doña Imelda habang nakatingin kay Andrea nang may pangungutya. Masarap talagang magluto ang mga taong may matalas na isipan, hindi tulad ng iba rito na tila ba laging lumilipad ang utak at nakakalimutan na pati ang sariling asawa. Si Marco ay nanatiling tahimik, ngunit ang bawat sulyap niya kay Bella ay puno ng pagnanasa na hindi niya magawang itago sa harap ni Andrea. Para kay Andrea, ang bawat subo ng pagkain ay tila isang piraso ng bubog na kailangang lunukin. Ang kawalang galang na ipinapakita nila sa loob ng kanyang sariling pamamahay ay sapat na upang pasabugin ang kanyang dibdib sa galit. Andrea, bakit hindi ka kumakain? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay puno ng huwad na pag-aalala. O baka naman nakalimutan mo na rin kung paano humawak ng kutsara at tinidor? Humalakhak si Bella. Isang tunog na tila ba isang matalas na kuko na kumakamot sa sahig. Baka naman pagod lang si Andrea, Marco. Alam mo naman, ang pagiging busy ay madalas na nagiging dahilan ng pagkalimot. Hindi na nakapagpigil si Andrea. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Ang bawat salita ni Imelda at Bella ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanilang usapan, dahan-dahang kinuha ni Andrea ang kanyang baso ng pulang alak. Sa isang tila hindi sinasadyang pagkakataon, naitabig niya ang baso, at ang matingkad na pulang likido ay tumalsik sa kanyang maputing damit at sa mantel ng mesa. Ang tunog ng pagkabuhos ng alak ay tila isang hudyat ng paghinto ng oras. Ang lahat ay natahimik habang pinagmamasdan ang mantsa na dahan-dahang kumakalat. Ay Diyos ko! Andrea, ano ba ang nangyayari sa'yo? Bulalas ni Imelda. Ang boses ay puno ng pagkairita. Napakagulo mo na talaga. Pati simpleng pagkain ay hindi mo na magawa ng maayos. Pasensya na po. Mahinang sagot ni Andrea. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng bagyo. Medyo nahilo lang po ako. Kailangan ko lang sigurong lumabas para makahinga ng sariwang hangin. Tumayo si Andrea at mabilis na naglakad palayo sa hapagkainan. Hindi alintana ang mga mapanghusgang tingin na naiwan sa likuran niya. Lumabas siya patungo sa hardin, sa dulo kung saan nakatayo ang isang puting rebulto ng kanyang yumaong ina, ang tanging lugar na tila ba nakakaunawa sa kanyang pait. Ang gabi ay malamig.
at ang tanging tunog na naririnig ay ang bulong ng hangin sa mga dahon. Huminga ng malalim si Andrea, sinusubukang pakalmahin ang kanyang nagngangalit na puso. Ngunit ang kapayapaang hinahanap niya ay agad na naglaho nang marinig niya ang mahinang yabag ng mga paa sa damuhan at ang pamilyar na boses na bumubulong sa dilim. Huwag ka nang mag-alala, Marco. Kaunting panahon na lang at magiging malaya na tayo sa kanya. Naniga si Andrea sa kanyang kinatatayuan. Sumilip siya sa likod ng malalabay na sanga ng mga puno at doon, sa harap mismo ng rebulto ng kanyang ina, ay nakita niya si Marco at Bella. Ang kanyang asawa ay nakayakap ng mahigpit kay Bella at ang kanilang mga labi ay nagtatagpo sa isang mapanirang halik na tila ba walang anumang takot na mahuli. Ang bawat halik na yon ay tila isang pako na itinatatarak sa alaala ng kanyang ina at sa dangal ni Andrea. Ang sagradong lugar na ito na itinayo ni Andrea bilang alaala ng tanging taong tunay na nagmahal sa kanya ay binababoy ngayon ng 2 taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang galit na kanina pa pinipigil ni Andrea ay tila naging isang malamig na apoy na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Sa halip, ang kanyang paningin ay naging kasing talas ng isang patalim. Ang bawat haplos ni Marco kay Bella ay nagpapaalala kay Andrea na wala nang puwang ang awa sa kanyang susunod na mga hakbang. Sa dilim ng hardin, habang ang 2 taksil ay patuloy sa kanilang makasalanang ugnayan, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Andrea. Ano pa ba ang matitira sa pamilyang ito kapag natapos na ang kanyang paghihiganti? O baka naman mas tamang itanong, meron pa ba talagang pamilyang dapat iligtas? Isang lihim ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Andrea. Isang ngingiting hindi puno ng saya, kundi ng isang madilim na pangako. Habang dahan-dahan siyang umaalis sa hardin, hindi niya namalaya na may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Bella. Isang maliit na susi na may kakaibang disenyo. Saan kaya patungo ang susing ito? At anong bagong lihim ang muling mabubunyag sa pagpapatuloy ng madilim na gabi? Ang bawat gabi ay may hangganan, ngunit para kay Andrea, ang dilim ng nagdaang gabi ay hindi nagtapos sa pagsikat ng araw. Sa halip, ito ay naging isang permanenteng anino na nakakabit sa kanyang kaluluwa. Hawak ang maliit na susing nakuha niya sa hardin. Nakatitig siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang mga mata niya, na dati ay puno ng ningning ng pag-ibig, ngayon ay tila 2 tuyong balon ng pait at determinasyon. Wala nang luhang lumalabas. Ang bawat patak ng kanyang pighati ay namuuna at naging isang matigas na baluti. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang itim na blazer. Isinuot ito ng may katumpakan at hinarap ang bagong umaga na hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang mangangaso. Sa ibaba ng mansyon, naririnig niya ang masayang pag-uusap nina Marco at Bella habang nag-aalmusal. Tila ba wala silang winasak na buhay kagabi. Ang tunog ng kanilang tawanan ay tila mga kuko ng hayop na kumakamot sa pader ng kanyang pasensya. Hindi siya bumaba. Sa halip dumaan siya sa likurang pinto at nagmaneho patungo sa isang tagong gusali sa gitna ng abalang distrito ng Makati. Doon, sa isang opisina na walang pangalan sa pinto, naghihintay si Attorney Valdez, ang matalik na kaibigan at legal na tagapayo ng kanyang yumaong ama. Ang silid ay amoy lumang papel at tabako, isang amoy na nagbibigay sa kanya ng seguridad na matagal nang nawala sa sarili niyang tahanan. Inaasahan ko na ang pagdating mo, Andrea. Ang malalim na boses ng abogado ay puno ng pakikiramay. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo na may mga bagay sa kumpanya na hindi natugma sa mga huling habilin ng iyong ama. Ibinaba ni Andrea ang sobrang nakuha niya mula kay Nanay Rosa at ang misteryosong susi sa ibabaw ng mesa. Attorney, ayoko na ng mga bulong. Gusto ko ng katotohanan. Gusto kong bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin,
Hindi lang ang pera, kundi ang aking pangalan. Habang sinusuri ng abogado ang mga dokumento, ang katahimikan sa silid ay tila ba humihinga. Ang bawat paglipat ng pahina ay lumilikha ng isang marahang kaluskos na tila bahuni ng isang paparating na bagyo. Masyadong tuso si Marco. Seryosong sabi ni Attorney Valds. Ginamit niya ang tiwala mo para dahan-dahang ilipat ang mga assets sa ilalim ng pangalan ni Bella. Pero may nakalimutan siya. Ang lupang kinatatayuan ng main factory at ang mga intellectual property ng kumpanya ay nakapangalan pa rin sa'yo bilang kaisang-isang tagapagmana ni Don Alfonso. Hindi niya iyon maililipat ng walang pirma mo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Andrea. Kaya pala pilit nilang ipinapainom sa akin ang mga gamot na yon. Gusto nilang mawala ako sa sarili ko para maging madali ang pagkuha sa pirma ko. Anong gusto mong gawin? Tanong ng abogado. Gusto kong ilipat ang lahat ng natitirang shares ko sa pangalan ni Nanay Rosa. Ang matigas na deklara ni Andrea. Gawin mo siyang majority stockholder ng palihim. At attorney, maghain ka ng request para sa isang forensic audit sa lahat ng corporate accounts natin. Gawin mo itong biglaan. Pagkatapos ng usapan, lumabas si Andrea sa gusali at tumayo sa tapat ng kanyang sasakyan. Doon, sa gitna ng init ng sikat ng araw, dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang kaliwang kamay. Ang wedding ring na gawa sa ginto at may maliliit na diamante ay tila ba isang tanikala na sumasakal sa kanyang daliri sa loob ng 10 taon. Ito ang huling bakas ng kanyang katangahan. Dahan-dahan niyang hinila ang singsing. Naramdaman niya ang bahagyang sakit sa balat habang dumadaan ang metal sa kanyang kasukasuan. Nang tuluyan itong matanggal, naiwan ang isang maputlang marka sa kanyang balat. Isang paalala ng isang pangakong matagal nang binasag ng kabilang panig. Tinitigan niya ang singsing sa kanyang palad. Mula ngayon, ang bawat haplos ng kamay na ito ay hindi na para sa pag-aalaga sa iyo, Marco. Ito ay para sa pagbawi ng lahat ng kinuha mo. Inihulog niya ang singsing sa loob ng kanyang bag, hindi para itago bilang alaala, kundi para magsilbing ebidensya ng kanyang paglaya. Ang kanyang puso, na dating puno ng nagbabagang galit, ay naging kasing lamig na ng yelo. Isang uri ng lamig na tila ba nagbibigay sa kanya ng linaw ng isip na hindi niya kailanman naranasan. Pag-uwi niya sa mansyon ng hapong yon, nadatnan niya si Marco na nagkakape sa sala, mukhang problemado dahil sa hindi ma-access na bank accounts mula kaninang umaga. Andrea, nasaan ka galing? Tanong ni Marco. Ang boses ay puno ng hinala. Kanina pa kita tinatawagan. Hindi mo ba alam na lalong sumasama ang loob ni Mama dahil hindi ka man lang nagpaalam bago umalis? Hindi siya sinagot ni Andrea. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa hagdan. Ngunit bago siya makaakyat, isang malakas na tunog ng pagkatok ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi isang ordinaryong katok, kundi isang autoritatibong hudyat ng katarungan. Pumasok ang isang lalaking nakauniforme ng courier. May hawak na isang itim na sobre na may selyo ng korte at ng audit firm. Delivery para kay Mr. Marco Valderrama. Kailangan ng pirma ninyo, sir. Kinuha ni Marco ang sobre ng may pagkalito. Nang buksan niya ito at mabasa ang nilalaman, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang papel na hawak niya ay hindi tungkol sa annulment na inaasahan niya. Ito ay isang opisyal na paunawa ng audit at isang restraining order na nagbabawal sa kanya na lumapit sa anumang physical assets ng kumpanya hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Ano ito, Andrea? Pasigaw na tanong ni Marco habang nanginginig ang kamay na itinuturo ang papel sa asawa. Anong kahibangan ito? Tumingin si Andrea mula sa itaas ng hagdan. Ang kanyang mukha ay tila isang reynang nakatingin sa isang langgam na malapit ng tapakan. Hindi ba't gusto ninyong magpahinga ako? Dahil sabi ninyo, ay nalilito na ako? Ipinapaubaya ko na muna sa mga eksperto ang pag-aalaga sa kumpanya at sa mga lihim mo, Marco. Ang cliffhanger ng kabanatang ito
ay ang matinding takot sa mga mata ni Marco habang napagtatanto niya na ang baliw na asawa na akala niya ay kontrolado niya ay nakagawa na pala ng isang hakbang na maglalagay sa kanya sa likod ng rehas. Saan kaya gagamitin ni Andrea ang susing nakuha niya kay Bella? At anong gagawin ni Doña Imelda kapag nalaman niyang ang yaman na inaasahan niya ay dahan-dahan nang naglalaho sa kanyang mga kamay? Anong ibig sabihin nito, Andrea? Akala mo ba matatakot mo ako sa piraso ng papel na ito? Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, kasabay ng marahas na paglukot niya sa dokumento ng audit hanggang sa maging isang maliit at pangit na bola ng papel ang hawak niya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila mga lason na baging na gustong pumulupot sa leeg ni Andrea. Mula sa itaas ng hagdan, nanatiling kalmado si Andrea. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa hawakan ng hagdan. Ang lamig ng makinis na kahoy ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng balanse sa gitna ng nagngangalit na emosyon sa ibaba. Tinitigan niya si Marco nang walang anumang bakas ng takot. Isang tingin na tila ba nagbabasa ng isang aklat na alam na niya ang katapusan. Bakit ka sumisigaw, Marco? Hindi ba't sabi mo ay kailangan kong magpahinga dahil nalilito na ako? Ginagawa ko lang ang makakabuti para sa ating lahat. Kung malinis ang konsensya mo, bakit tila ba hinahabol ka ng sarili mong anino? Ang boses ni Andrea ay parang isang banayad na agos ng tubig, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng isang paparating na baha. Biglang bumukas ang pinto ng silid ni Doña Imelda. Lumabas ang matanda na may hawak na rosaryo, ang kanyang muka ay bakas ng huwad na pighati. Andrea, anak, anong nangyayari sa'yo? Bakit mo ginagawa ito sa sarili mong asawa? Pagkatapos ng lahat ng pag-aalaga namin sa'yo, ito ba ang igaganti mo? Talagang ang lumalala na ang kondisyon mo. Marco, kailangan na nating tawagan ng doktor. Baka kailangan na siyang dalhin sa pasilidad para maobserbahan ng maayos. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Andrea. Pasilidad, ma. O baka naman selda ang ibig ninyong sabihin para sa akin habang ninanakaw ninyo ang huling sentimo ng kumpanya? Huwag na tayong magbulahan. Alam ko ang tungkol sa mga tabletang ipinapainom ninyo sa akin. Alam ko ang tungkol sa pagtataksil ninyo ni Bo. Sa pagbanggit ng pangalan ni Bella, tila ba dumaan ang isang malamig na hangin sa loob ng sala. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Si Marco ay sandaling natigilan. Ang kanyang mga mata ay gumala sa paligid. Naghahanap ng anumang lusot sa bitag na dahan-dahang sumasara sa kanya. Nababaliw ka na nga, mahinang sabi ni Marco. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi niya maitago. Guni-guni mo lang ang lahat ng yan, Andrea. Masyado kang maraming iniisip kaya pati ang mga taong nagmamahal sa'yo ay pinagdududahan mo. Nagmamahal? Pag-uulit ni Andrea, ang kanyang tawa ay maikli at puno ng pait. Ang pagmamahal ba ay ang paglipat ng shares ko sa dami account ni Bella? Ang pagmamahal ba ay ang pagpaplano kung paano ako itatapon sa mental hospital para lang makuha ang mansyong ito? Dahan-dahang bumaba si Andrea sa hagdan. Bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad na tila ba muling binabawi ang bawat pulgada ng bahay na siya ang nagpundar. Huminto siya sa tapat ni Marco, sapat na malapit para maamoy ang takot na lumalabas sa bawat butas ng balat nito. Makinig kayong dalawa. Bulong ni Andrea, ang kanyang boses ay kasing talas ng isang labaha sa gitna ng katahimikan. Ang audit na yan ay simula pa lamang. Sa bawat dokumentong susuriin nila, makikita nila ang bakas ng iyong pagnanakaw, Marco. At ikaw naman, ma, huwag mong isipin na ang paghawak mo ng rosaryo ay makapaglilinis sa maitim mong budhi. Alam ko ang lihim ninyo ng aking ama. Ang mukha ni Doña Imelda ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. Ang rosaryong hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa kanyang mga kamay. Lumilikha ng isang mahina
at tuyot na tunog sa makinis na sahig. Anong alam mo? Hindi sumagot si Andrea. Sa halip kinuha niya ang kanyang bag at naglakad patungo sa pinto. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanilang maliligayang araw. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya sa kanila sa huling pagkakataon. Habang wala ako, pakiramdaman ninyo ang bawat sulok ng bahay na ito. Isipin ninyo kung paano ninyo ninakaw ang bawat piraso ng kasangkapan, ang bawat pader, at ang bawat pagkakataon na niloko ninyo ako. Dahil bukas, ang bawat bagay na yan ay magsisilbing saksi laban sa inyo. Paglabas ni Andrea, ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa kanyang mukha. Nagmaneho siya patungo sa opisina ng kumpanya. Ang kanyang isip ay abala sa susunod na hakbang. Ngunit sa gitna ng kalsada, napansin niya ang isang itim na sasakyan na tila ba sumusunod sa kanya simula pa noong umalis siya sa mansyon. Binilisan niya ang takbo, ngunit ang sasakyan ay nanatiling nakadikit sa kanya. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa pag-iingat. Sino ang nagpapadis-is sa kanya? Si Marco ba? O may iba pa bang taong ayaw na matuklasan niya ang katotohanan? Pagdating niya sa opisina, ang gusali ay madilim at tahimik, tila isang natutulog na higante. Ginamit niya ang kanyang master key para makapasok. Ang bawat tunog ng kanyang hakbang sa marmol na sahig ay tila ba isang babala. Dumiretso siya sa kanyang silid at binuksan ang vault na nakatago sa likod ng isang painting. Doon, sa loob ng vault ay nakita niya ang isang maliit na itim na folder na may pangalan ng isang ospital. Ang ospital kung saan pumanaw ang kanyang ama. Sa loob ng folder ay may isang liham na sulat kamay ng kanyang ama na may petsang isang araw bago ito pumanaw. Para kay Andrea, ang panimula ng liham. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako nagtagumpay na itama ang aking mga pagkakamali. Huwag kang magtitiwala kay Imelda. Ang akala mong utang na loob ay isang... Bago pa man matapos basahin ni Andrea ang sumunod na salita, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa opisina. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Nararamdaman niya ang pagkakaroon ng ibang tao sa loob ng silid, isang mababaw na paghinga na hindi sa kanya. Sino ang pumasok sa opisina? At anong katotohanan ang pilit na pinuputol ng kadiliman sa liham ng kanyang ama? Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay ang matinding panganib na kinakaharap ni Andrea sa loob ng sarili niyang opisina, habang ang lihim ng kanyang ama ay malapit na sanang mabunyag. Ang mambabasa ay maiiwang nagtatanong, sino ang kasama ni Andrea sa dilim? At maililigtas ba niya ang mahalagang liham bago ito makuha ng iba? Sa gitna ng madilim na silid, ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na pintig ng puso ni Andrea. Ang bawat tibok nito ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang amoy ng mamahaling pabango, isang matamis ngunit nakakasulasok na amoy ng banilya ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng opisina. Kilala ni Andrea ang amoy na yon. Iyon ang pabangong iniregalo niya kay Bella noong nakaraang kaarawan nito. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro sa dilim, Andrea? Ang boses ni Bella ay parang isang ahas na dahan-dahang gumagapang sa sahig. Masyado kang naging kampante sa kinalalagyan mo. Akala mo ba? Sapat na ang yaman para manatili sa iyo ang isang lalaking tulad ni Marco. Isang mahinang tunog ng pagpitik ng lighter ang bumasag sa katahimikan at ang maliit na apoy ay nagbigay ng anino sa mukha ni Bella. Nakatayo siya malapit sa pinto. May hawak na maliit na flashlight na itinutok niya ng diretso sa mga mata ni Andrea. Ang liwanag ay tila mga karayom na tumutusok sa paningin ng legal na asawa. Ibigay mo sa akin ang folder na yan, utos ni Bella. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagkakaibigan.
Hindi mo na kailangang malaman ang mga bagay na matagal nang ibinaon sa lupa. Para rin ito sa ikabubuti mo bago ka tuluyang mawala sa sarili mo. Hinawakan ni Andrea ng mahigpit ang liham ng kanyang ama, nararamdaman ang gasgas ng lumang papel sa kanyang mga daliri. Ang ikabubuti ko o ang ikabubuti ng bulsa ninyo ni Marco? Bella, pinagkatiwalaan kita, itinuring kitang kapatid, pero ang ahas pala, kahit gaano mo pakainin, ay mananatiling hayop na marunong lang manuklaw. Humalakhak si Bella, isang tunog na puno ng pait at inggit. Kapatid, huwag mo akong patawanin. Lagi mong ipinamumukha sa akin na ikaw ang nasa itaas at ako ang tagasunod lang. Pero tingnan mo ngayon, sino sa ating dalawa ang may hawak ng puso ng asawa mo? Sino ang dahan-dahang kumukuha ng lahat ng pinaghirapan mo? Dahan-dahang tumayo si Andrea, hindi iniinda ang silaw ng ilaw. Ang puso ni Marco, ibibigay ko na sa iyo bilang donasyon, Bella. Dahil ang lalaking kayang pagtaksilan ang asawang nagbigay sa kanya ng lahat ay isang lalaking walang halaga. Pero ang pera, ang kumpanyang ito, isang matigas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Andrea. Huwag kang umasa, dahil bago ka pa nakapasok sa silid na ito, tuyo na ang balon na balak ninyong igiban. Napakunot ang noo ni Bella. Anong ibig mong sabihin? Ang bank accounts na akala ninyo ay mapapakinabangan ninyo. Sarado na ang mga iyon. Kalmadong sagot ni Andrea habang dahan-dahang lumalapit sa mesa. Ang bawat sentimo na inilipat ni Marco sa pangalan mo ay kasalukuyan ng sinusuri ng mga awtoridad. Sa madaling salita, Bella, ang premyo mo ay isang lalaking baon sa utang at malapit ng makulong. Ang galit sa mga mata ni Bella ay tila apoy na biglang nabuhusan ng gasolina. Mabilis siyang lumapit at tinangkang agawin ang folder mula kay Andrea. Ang tunog ng pagkakaluskos ng papel at ang marahas na paghinga ng dalawang babae ay pumuno sa silid. Nagkaroon ng maikling agawan, isang marahas na pagtatangka na bawiin ang katotohanan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba ng gusali. Ang asul at pulang liwanag ay dahan-dahang pumasok sa bintana, gumuguhit ng mga anino sa pader na tila mga daliring humahabol sa may sala. Natigilan si Bella. Ang kanyang muka ay napuno ng takot. Anong ginawa mo? Hindi lang audit ang hiniling ko, Bella. Bulong ni Andrea habang inaayos ang kanyang gusot na blazer. Nagreklamo rin ako ng trespassing at tangkang pagnanakaw ng masaselang dokumento ng kumpanya. At mukhang sakto ang dating nila para mahuli ka sa akto. Mabilis na tumalikod si Bella at nagtangkang tumakas sa kabilang pinto. Ngunit ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos sa labas ng pasilyo ay nagbabala na huli na ang lahat. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad ay tila bawat pako na itinatarak sa ambisyon ng kalaguyo. Naiwan si Andrea sa gitna ng dilim, muling naging tahimik ang paligid. Dahan-dahan niyang kinuha ang flashlight na nabitawan ni Bella at itinutok ito sa huling bahagi ng liham ng kanyang ama na hindi niya natapos basahin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga salitang magpapabago sa lahat. Ang akala mong utang na loob ay isang malaking kasinungalingan. Hindi si Imelda ang nagligtas sa kumpanya natin noon. Sa katunayan, siya ang dahilan kung bakit tayo nalubog. Andrea, ang mansyong tinitirhan ninyo, hindi iyon sa atin. Ninakaw niya ang titulo mula sa iyong ina bago pa man ito pumanaw. Hanapin mo ang susing may disenyong rosas sa lumang vault. Doon nakatago ang tunay na katibayan na magpapalaya sa kanila sa buhay mo. Ang susing may disenyong rosas. Ang susing nakuha niya kay Bella sa hardin. Napahawak si Andrea sa kanyang dibdib, nararamdaman ang isang matinding halo ng sakit at ginhawa. Ang lahat ng pagtitiis niya, ang lahat ng pang-aalipusta ni Imelda, ay nakabase lamang pala sa isang malaking pandaraya.
Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa intercom ng opisina. Isang boses na puno ng desperasyon at banta. Andrea, alam ko na nariyan ka. Kung iniisip mo na tapos na ang lahat dahil nahuli si Bella, nagkakamali ka. Hawak ko si Nanay Rosa. Kung gusto mo siyang makitang buhay, ibigay mo sa akin ang titulo ng lupa ngayon din. Si Marco, ang kanyang asawa, ay handa nang pumatay para sa perang hindi naman sa kanya. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay ang matinding dilema ni Andrea, ang katarungan para sa kanyang mga magulang o ang buhay ng tanging taong tumayo bilang ina sa kanya. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang patalim na humihiwa sa dibdib ni Andrea. Ang boses ni Marco sa intercom ay hindi na boses ng lalaking minahal niya. Ito ay boses ng isang desperadong hayop na handang pumatay. Marco, huwag mong idamay si Nanay Rosa. Wala siyang kinalaman dito. Sigaw ni Andrea sa intercom. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng galit. Ang mga pulis na nasa labas ng opisina ay nagmamadaling lumapit. Ngunit alam ni Andrea na kapag narinig ni Marco ang kanilang pagdating, maaaring hindi na siya magdalawang isip na saktan ng matanda. Wala akong pakialam sa katarungan, Andrea. Ang gusto ko ay ang titulo at ang susi. Ang boses ni Marco ay pumutok sa speakers, puno ng puot. May 30 minuto ka. Pumunta ka sa lumang warehouse sa Daungan. Kapag may nakita akong pulis, hinding-hindi mo na makikita ang matandang yaya mo. Pinatay ni Andrea ang intercom. Napasandal siya sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa gilid nito ng napakahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang isipan ay naglalaban. Kung susundin niya si Marco, ilalagay niya ang sarili sa bingit ng kamatayan. Kung hindi naman, ang tanging pamilyang natitira sa kanya ay mawawala. Sa gitna ng kanyang pagkalito, kinuha ni Andrea ang susing may disenyong rosas na nakuha niya kay Bella. Ito ang susi sa lahat. Sa nakaraan, sa pagtataksil ni Imelda, at marahil sa paglaya niya. Hindi siya maaring magpadala sa takot. Mabilis siyang lumabas ng opisina at hinarap ang mga pulis. Kailangan ko ang tulong ninyo, pero hindi sa paraang alam ninyo, sabi ni Andrea. Ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng awtoridad. Si Marco ay may hawak na hostage. Kung susundan ninyo ako ng direkta, ilalagay ninyo siya sa panganib. Kailangan ko ng stealth. Kailangan ko ng mga taong kayang pasukin ang warehouse nang hindi napapansin. Habang nagmamaneho si Andrea patungo sa Daungan, ang paligid ay tila nagiging isang madilim na lagusan. Ang bawat ilaw ng poste na kanyang nadadaanan ay tila isang matang nagmamasid. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa determinasyon. Sa kanyang bag, nakatago ang susing rosas at ang liham ng kanyang ama. Hindi lamang ito mga piraso ng metal at papel, ito ang mga sandata niya. Pagdating niya sa warehouse, ang lugar ay nababalot ng amoy ng kalawang at dagat. Ang mga lumang container van ay nagsisilbing mga anino na nagtatago sa bawat sulok. Mula sa malayo, nakita niya ang sasakyan ni Marco. Andrea, lumabas ka! Sigaw ni Marco mula sa loob. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak at bakanteng espasyo. Dahan-dahang naglakad si Andrea patungo sa gitna. Ang bawat yabag niya sa semento ay tila isang hamon. Narito na ako, Marco. Pakawalan mo si Nanay Rosa. Isang malakas na ilaw ang biglang tumama sa kanyang mukha. Si Marco, hawak ang isang baril na nakatutok sa ulo ng nakatali at nakapiring na si Nanay Rosa. Ang matanda ay bahagyang gumagalaw, isang patunay na siya ay buhay pa, ngunit nanghihina. Ang titulo at ang susi, utos ni Marco. Ibigay mo sa akin o mamamatay ang matandang ito. Ngayon din, tinitigan ni Andrea si Marco
nang diretso sa mga mata. Sa loob ng 10 taon, akala niya ay kilala niya ang lalaking ito. Ngunit ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang estranghero na nabubuhay sa kasakiman. Marco, tapos na ang laro, sabi ni Andrea. Ang kanyang boses ay kalmado at walang pag-aalinlangan. Hindi mo na kailangang gawin ito. Ang audit ay nagsimula na. Wala ka nang matatakbuhan. Kung papatayin mo si Nanay Rosa, wala ka ng leverage. Ang tanging matitira sa'yo ay ang rehas ng kulungan. Tumahimik ka! Galit na sigaw ni Marco at marahas na hinila ang buhok ng matanda. Ibigay mo sa akin ang susi. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ni Andrea ang susing rosas mula sa kanyang bulsa. Ito ang gusto mo? Ito ang susi na magbabagsak sa pamilya ninyo? Sige, kunin mo. Inihagis ni Andrea ang susi sa sahig patungo sa direksyon ni Marco. Habang yumuyuko si Marco upang kunin ang susi, ang kanyang atensyon ay bahagyang nawala sa hawak niyang baril. Iyon ang pagkakataong hinintay ni Andrea. Mula sa dilim, isang anino ang mabilis na gumalaw. Ang mga pulis na kanyang pinakiusapan na magtago sa mga container van ay biglang lumabas. Ang mga laser ng kanilang mga armas ay nakatutok na sa dibdib ni Marco. Itapon ang baril, Marco! Sigaw ng pinuno ng mga pulis. Si Marco ay natigilan. Ang kanyang muka ay napuno ng takot. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang wala na siyang lusot. Sa gitna ng kanyang pagkalito, kinuha niya si Nanay Rosa at sinubukang gamitin itong kalasag. Ngunit bago pa man niya ito magawa, isang mabilis at tumpak na pagkilos mula sa isang sniper ang nagpatalsik sa baril mula sa kamay ni Marco. Ang tunog ng pagbagsak ng baril sa semento ay tila isang matamis na musika para kay Andrea. Mabilis siyang tumakbo patungo kay Nanay Rosa at kinalaga ng mga tali nito. Ang matanda ay humagulgol sa kanyang mga bisig, isang tagpo na puno ng ginhawa at paghilom. Si Marco ay mabilis na dinamba ng mga pulis at pinusasan. Habang kinakaladkad siya palayo, sumigaw siya ng buong lakas, "Andrea, hindi pa tayo tapos. Ipagbabayad mo ito." Tiningnan lamang siya ni Andrea ng may awa. "Tapos na, Marco. Hindi ako ang nagwakas nito. Ang sarili mong kasakiman ang naghatid sa iyo rito." Habang papalayo ang mga sasakyan ng pulis, naiwan si Andrea sa gitna ng daungan. Hawak ang susing rosas. Ang lihim ng kanyang ama ay malapit na niyang matuklasan. Ano kaya ang nasa loob ng vault na bubuksan ng susing ito? At ano ang tunay na papel ni Doña Imelda sa lahat ng ito? Ang pag-aresto kay Marco ay hindi ang katapusan ng bagyo, kundi ang paglipat nito sa mas mapanganib na direksyon, ang mansyon. Habang dinadala si Nanay Rosa sa ospital para masuri, hindi mapakali si Andrea. Alam niyang ang huling baraha ay hawak pa rin ni Doña Imelda, ang babaeng nagturo kay Marco kung paano maging isang halimaw ay hindi basta-basta susuko. Pagdating ni Andrea sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakakatakot na katahimikan. Ang mga ilaw ay nakapatay, maliban sa isang maliit na bombilya sa silid-aklatan kung saan matatagpuan ang lumang vault ng kanyang ama. Hindi na nagatubili si Andrea. Alam niyang oras na para tapusin ang lahat. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Doña Imelda na nakaupo sa silya ng kanyang yumaong ama. Hindi ito natatakot. Sa halip, ang matanda ay humithit ng isang mamahaling sigarilyo. Ang usok ay tila isang sumpa na bumabalot sa silid. "Akala mo ba ay tapos na, Andrea?" Ang boses ni Imelda ay mahina, ngunit puno ng lason. "Ang pagkakakulong kay Marco ay simula pa lamang ng iyong sariling pagbagsak." Hindi sumagot si Andrea. Nilapitan niya ang vault na nakatago sa likod ng malaking painting. Gamit ang nanginginig na mga daliri, ipinasok niya ang susing may disenyong rosas sa maliit na keyhole. Ang tunog ng pagpihit ng susi ay tila isang buntong hininga ng kasaysayan. Matagal na nakakulong at sa wakas ay lalaya na. Click! Bumukas ang pinto ng vault. Sa loob,
Hindi ginto o pera ang bumungad sa kanya. Isang makapal na folder at isang lumang kasunduan ang naroon. Kinuha ni Andrea ang mga papel. Habang binabasa niya ang bawat linya, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kasunduan ay pirmado ng kanyang ina at ng ama ni Imelda. Ito ay isang dokumento ng pagpapautang na ginamit upang kontrolin ang ari-arian ng pamilya ni Andrea. Ang lahat ng kumpanyang itinayo niya ay legal na pag-aari pala ng pamilya ni Imelda. Ngunit may isang kondisyon na hindi natupad ni Imelda, ang pagpapanatili sa pangalan ng orihinal na may-ari. Hindi mo akalain, hindi ba? Tumawa ng mapait si Imelda. Ang lahat ng pinaghirapan mo ay nakapangalan sa amin sa papel dahil sa utang na loob ng mga magulang mo. Pero dahil nalaman mo na, Andrea, kailangan mo nang mawala. Biglang tumayo si Imelda. Mula sa kanyang bulsa, isang maliit na baril ang inilabas nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaluan. Masyado kang matalino, Andra. Iyan ang naging sumpa mo. Ngunit hindi natinag si Andrea. Sa halip na matakot, lumapit siya ng unti-unti kay Imelda. Alam mo ba kung bakit ko binuksan ang vault na ito sa harap mo, Imelda? Dahil alam kong susundan mo ko, at alam ko ring hindi ka makakilos ng mag-isa. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang mga tauhan ng NBI kasama ang abogado ni Andrea na si Attorney Valdez. Ang bawat sandali ay tila huminto. Ang baril sa kamay ni Imelda ay mabilis na kinuha ng mga ahente. Ang babaeng akala niya ay reyna ng kanyang mundo ay biglang naging isang hamak na kriminal. Hindi lang audit ang ginawa namin, Imelda. Wika ni Attorney Valdez habang binabasa ang warrant of arrest. Nahanap din namin ang mga dokumentong nagpapatunay sa illegal detention at fraud na ginawa ninyo sa mga nakaraang taon. Tapos na ang iyong pamamayagpag. Habang kinakaladkad palabas si Imelda, ang kanyang mga sigaw ay tila mga huling ungol ng isang sugatang hayop. Sisirain kita, Andrea. Hinding-hindi ka magiging masaya. Naiwan si Andrea sa gitna ng silid. Ang mansyon na dati ay naging bilangguan niya ay tila bumalik sa pagiging isang tahanan. Isang tahimik, malamig, at malinis na tahanan. Kinuha niya ang liham ng kanyang ama at ang mga dokumento. Sa wakas, hawak na niya ang kanyang kalayaan. Ngunit ang huling eksena ay hindi ang kanyang tagumpay. Ito ay ang pag-upo niya sa upuan ng kanyang ama, pagtingin sa bintana, at ang pagtulo ng isang luha. Hindi luha ng pait, kundi luha ng paglaya. Natapos na ang pagpapanggap. Ngayon, kailangan na niyang matutunan kung paano maging Andrea muli, nang walang ibang tao na nagdidikta ng kanyang buhay. Ang huling tanong na naiwan, pagkatapos ng lahat ng nangyari, kaya pa bang magmahal muli ng isang pusong dumaan sa apoy ng pagtataksil? Lumipas ang isang taon. Ang mansyon na dati ay puno ng mga lihim at mapanlinlang na bulong ay wala na sa pangalan ni Andrea. Ibinebenta na ito at ang bawat barya na kikitain ay i-donate niya sa isang foundation na tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso at domestic violence. Ngayon, matatagpuan si Andrea sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa gilid ng dalampasigan sa Batangas. Ang tanging ingay na naririnig niya ay ang masayang huni ng mga ibon at ang banayad na paghampas ng alon sa pampang. Wala ng mga dokumentong kailangang pirmahan, wala ng mga taong kailangang pakisamahan, at higit sa lahat, wala ng maskarang kailangang isuot. Si Nanay Rosa ay abala sa pag-aayos ng mga sariwang bulaklak sa mesa. Ang kanyang muka ay puno ng kapayapaang matagal na nilang hinangad. Anak, ang sarap sa pakiramdam na ang tanging inaalala natin ngayon ay kung ano ang uulamin natin, hindi kung sino ang gustong manakit sa atin. Wika ng matanda habang nakangiti. Tumango si Andrea at lumapit sa matanda. Niyakap ito ng mahigpit. Tama ka, Nay. Ang pinakamahalagang yaman na nakuha ko ay hindi ang kumpanya, kundi ang sarili kong kapayapaan. Sa bawat tanong na naiwan, isa.
Tatuchua? Si Andrea ay hindi nagpatawad sa paraang nakakalimot. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag, sa pag-ibig, at pinatawad niya ang mga kontrabida sa paraang hindi na sila bahagi ng kanyang mundo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ang lahat sa dati. Ito ay pagbitaw sa bigat ng galit. 2. Bininchua. O, ang katahimikan ng dagat ay sapat na patunay. Ang kanyang mga gabi ay hindi na ginagambala ng mga bangungot. Ang kanyang pagtulog ay mahimbing dahil wala na siyang kinatatakutang boses sa dilim. 3. By Hapdalay. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ni Andrea ay ito. Ang pag-ibig na nagpapadilim sa iyong paningin at sumusupil sa iyong dangal ay hindi pag-ibig. Ito ay isang bilangguan. At ang pinakadakilang lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang kanyang sakripisyo, kundi sa kanyang katapangan na tumayo para sa sarili kapag ang lahat ay tila nawawala na. Habang papalubog ang araw, nakita ni Andrea ang isang pamilyar na anino na papalapit sa kanyang gate. Si Attorney Valdez, kasama ang ilang mga dokumento para sa kanyang bagong proyekto, isang organisasyong nagbibigay ng legal na suporta sa mga kababaihang nawalan ng boses. Hindi siya nagmamadaling lumabas. Pinanood niya ang papadating na bisita, hawak ang isang tasa ng kape. Wala siyang nararamdamang kaba o takot. Ang kanyang puso na dumaan sa apoy ay hindi na nasusunog. Ito ay naging ginto. Ang kwento ni Andrea ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Ito ay nagtapos sa pagtuklas na sa gitna ng pagkawala. Doon niya natagpuan ang kanyang tunay na sarili. At sa wakas, ang isang babaeng matagal na nakagapos sa utang na loob at kasinungalingan ay malaya na. Ang dagat sa harap niya ay patuloy na humahampas, isang walang katapusang awit ng paghilom. Ang bawat alon ay nagdadala ng bagong simula. At si Andrea, na nakatingin sa malawak na abot-tanaw, ay handa nang sumabay sa agos ng buhay, hindi bilang asawa ng kung sino, hindi bilang biktima ng kung ano, kundi bilang siya.